Paul encouraged believers to live wisely. Okay? So, ini-encourage po dito ni Paul na ang mga believers, dapat po maging matalino po tayo sa ating pong pamumuhay. Why? Because, ang sabi po rito, not foolishly, by paying close attention to how they conduct their lives, making the most of every opportunity because of the words they are evil. Related po sa ating pong topic, dito po sa the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Makita po natin dito, no, hindi lang tayo dapat may fear sa Panginoon. Dapat po tama din yung ating pong relasyon sa Kanya. Why? Because if we have a right relationship sa ating pong Panginoong Hesus, meaning to say, we have a right living. Hello? Tama po? So kapag tama yung relasyon mo sa Panginoon, automatically, tama din yung pamumuhay mo. So dapat po ganon. So kaya po, ngayong umaga, again, we are talking about wisdom in relationships. Sabihin nyo nga po, wisdom and in relationships. Yan. So ito po yung ating pong pag-uusapan ngayong umagang ito. So, samahan niyo po ako na buksan ang ating pong mga Bible sa Ephesians chapter 5, beginning verse 15 hanggang 17. So, gusto ko po itong basahin sa inyo sa Good News Translation. Sige po, tayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Tayo po tayo at basahin po natin. Sabayan niyo po ako sa pagbasa. Diyan po sa Philippians chapter 5, beginning verse 15 to 17. Ang sabi po dito, so be careful how you live. Don't live like ignorant people, but like wise people. Make good use of every opportunity you have, because these are evil days. Don't be fooled, then, but try to find out what the Lord wants you to do. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat sa iyong mensahe na aming pong pagbubulay-bulayan ngayong umagang ito. Tunay nga, Panginoon, na ang pagkakaroon ng banal na takot sa iyo ay pinagmumulan ng karunungan at katalinuhan. Kaya naman sa pagkakataong ito, minsan pa, O Diyos, patuloy mong ipaunawa po sa amin ang iyong mensahe na hindi lamang namin ito mapapakinggan, kundi hayaan mo, O Diyos, na ito po ay amin pong mai-apply sa amin pong mga buhay. Pagpalay mo, Diyos, ang aming pong pag-aaral ng iyong salita ngayong magang ito. Itago mo po ako patuloy sa iyong likuran na ikaw lamang ang patuloy na makita, maluwalhati sa umagang ito. Patuloy po kami nagpapasakop sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Sige po, tayo po'y makakaupo. So mga kapatid, dito po makita po natin, So alam naman po natin na ang sumulat po nitong Book of Ephesians ay walang iba kundi si Apostle Paul. At sabi nga po doon, ito daw po ay nasulat ni Apostle Paul nung siya po ay nasa bilangguan. Nung panahon po na siya po ay nasa bilangguan. And alam naman po natin na ang Ephesians ay binubuo po ng 6 na chapter. Tama po? So dahil ito po ay binubuo ng 6 na chapter, ito po ay nahati po sa dalawa. So kung titingnan po natin, from chapter 1 to chapter 3, makikita po natin doon yung tinatawag na yung theological topic na kung saan ay ibinabahagi po dito ni Apostle Paul. Makita po natin doon yung mystery of the gospel and also yung election. Yung topic about election and also kung papaano tayo binuhay ng Diyos mula sa kamatayan. So, yun po yung isang bagay na makikita po natin doon sa from chapter 1 to chapter 3. And kung babasahin naman po natin from chapter 4 hanggang chapter 6, dito po makita po natin is all about the practical teaching. No? So kung meron pong tinatawag na theological teaching si Paul, doon po sa chapter 1 and 3, 1 to 3, makita po natin dito, yung chapter 4 to chapter 6, ito naman po ay sa practical teaching ni Apostle Paul na kung paano ba dapat ang pamumuhay ng isang totoong Kristiyano. Hello? Nakuha niyo po ibig ko sabihin? So kung paano daw po dapat ipamuhay ng isang Kristiyano ang salita ng Diyos na hindi mo lang dapat ito
alam, hindi mo lang dapat ito kabisado, hindi mo lang dapat ito napakinggan, kundi papaano mo ito i-apply sa ating pong buhay. That is why ang ating pong tema ay pinamagatan po nating wisdom in relationships. Bakit po? Yes, kung meron po tayong tamang relasyon sa Panginoon, hindi lang tayo nagkakaroon ng holy fear sa ating pong Panginoong Hesus, but also we have a right living. So ito po yung ating pong pag-uusapan ngayong umaga. That is why, makikita po natin dito in Philippians chapter 5 verse 15 to 17, Paul encouraged believers to live wisely. Okay? So ini-encourage po dito ni Paul na ang mga believers, dapat po maging matalino po tayo sa ating pong pamumuhay. Why? Because ang sabi po rito, not foolishly by paying close attention to how they conduct their lives, making the most of every opportunity because of the words they are evil. So ano ibig sabihin dito? Alam ni Paul na ang panahon natin ay pasama ng pasama. Hello? So, hindi ibig sabihin no, na ay hindi, total, pasama naman ng pasama yung mundo eh. Bakit? Kaya nga di ba sabi ni Paul sa Romans, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So meaning to say, yung word na metanoia, it means changing. Kailangan baguhin mo yung iyong kaisipan. Huwag mong isipin na, hindi, total, ganito naman sila eh. Di ganito na rin ako. Hello? That is why dito po mga kapatid, makita po natin dito, sabi ni Paul, making the most of every opportunity because of the words they are evil, and striving to understand and fully fulfill God's will instead of living in ignorance. So, hindi po excuse na dahil, kasi masama sila eh. Kasi ganito sila eh. You know why? Kaya dito po makita natin wisdom in relationships. Ang gusto po makita natin dito, we are talking about relationship, hindi po ito relationship lang ng mag-asawa, ng husband and wife. Kasi kung makikita natin, dito po sa Ephesians chapter 5, binanggit din po ni Paul dito, yung particularly, yung patungkol po sa relasyon bilang husband and wife. And then meron din ditong binanggit si Paul sa chapter 6, kung makikita natin, yung relationship about parents and children, sa mga anak. Meron din dito yung relationship sa employer at saka sa empleyado. So, ito pong relationship na to ay hindi lamang po ito pumapatungkol sa partner, sa ating pong partner, but also doon sa mga taong hindi nakakakilala sa atin. Hello? Why? Kasi yung mga taong hindi po nakakakilala sa atin, tinitignan po nila how we live. Paano po tayo namumuhay? Yun po yung tinitignan nila sa atin. As a matter of fact, ito na po yung panahon ngayon. Who among you experience nag-apply kayo sa trabaho? Tapos, yung in-apply mong trabaho, ang hiningi sa'yo yung profile mo sa Facebook. Di ba? Naalala niyo ba yon? One time nag-apply kayo, ang hiningi sa inyo yung picture, yung profile, Facebook account niyo. Why? Kasi tinitingnan nila doon kung ano yung mga pinopost mo doon sa Facebook mo. Kung ano mga klaseng mga posts meron ka doon sa iyong Facebook. Kasi doon pa lang makikita na, ay, itong tao na to mukhang punong-puno ng bitterness to ah. Kasi puro hugot. Ay, itong tao na to, puro problema tong tao na to. Kasi walang bukang bibig, kundi ganito, ganyan. So, meaning to say, ang mga tao na kapaligid sa atin, tinitignan nila kung paano tayo nabubuhay. Hello? Are you with me? So, makita po natin dito, mga kapatid, so it is with Christian who seek to walk or to live in wisdom. So ito pong mensahe na ito ni Apostle Paul ay binabanggit niya doon sa mga Kristiyano na kung saan lakaran ninyo o ipamuhin ninyo yung salita ng Diyos na tinanggap ninyo. Na hindi nyo lang siya basta na pinapakinggan. Okay? Kaya nga sabi nito, so be careful how you live.
Maging maingat kayo. Bakit? Kasi hindi natin alam, maraming mga tao diyan, hindi man tayo kilala personally, pero tinitingnan nila tayo. Di ba? Meron nga po diyan may mga tao na hindi sila nagla-like sa post mo, pero ino-observe nila or namomonitor nila lahat ng mga post mo. Nakakala mo lang hindi nila nababasa yung post mo, pero nababasa nila yon. Ayaw lang nila mag-like doon sa post mo o ayaw lang nila mag-react. Okay? Kaya nga po, in the book of Proverbs, makita po natin dito, the book of Proverbs give us the instruction of wisdom, teaching us that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, di ba, yun po yung sabi doon sa book of Proverbs, chapter 9, verse 10. But the book of Proverbs provides practical principle for a wise life. So, ito po yung binibigay niya po sa atin. But, those principles have to be applied in a messy and falling world. Hello? Kailangan po natin siyang i-apply. Hindi lang man po ito principle na gagawin lang natin kapag maganda yung sitwasyon mo. O, ito yung dapat mong gawin, ha? O, ganito. Pagka hindi ayon lahat, sige, sumunod ka lang. Go with the flow. Di ba? Parang ganyan Sumasabay tayo sa agos. That is why gusto po makita natin dito, sa pagkakataong ito mga kapatid, as a children of God, dapat po makita po sa atin yung kaibahan. Kasi bakit? Paano natin sila ma-invite? Paano natin sila madadala kung wala naman sila nakikitang pagkakaiba sa atin? You know? So dito po makikita natin, kung yung book of Proverbs ay nagbibigay po sa atin ng principle to be a wise in our life, dito po makita po natin, pino-point out po dito ni Paul to back to the wisdom tradition. Ano po ibig sabihin? Sinasabi po dito ni Paul in the book of Ephesians chapter 5 verse 15 to 17, dinidescribe niya dito yung difficult living as light. Hindi po madali. Di ba? Marahil siguro napapaligiran tayo ng maraming mga tao na kung saan pwede natin sabihin na parang hindi natin kapananampalataya, may mga times na parang ang hirap-hirap. Pero ganun pa man, ano po ang sabi ni Paul? Live carefully. Mamuhay kayo maging matalino kayo. Ay, hindi, kasi total, ganito naman sila. Okay lang, malayo naman yung church ko. Sige, pwede akong umayon sa kanila. Total, wala naman si pastor, di naman niya nakikita yung ginagawa ko. Dito sa trabaho ko, pwede akong umayon sa kanila. Pwede kong gawin yung mga bagay na ginagawa nila kasi Monday to Friday naman Pag Saturday and Sunday, balik na ako sa dati. Di ba? So mga kapatid, this is Paul want us to point. Ito yung gusto niyang i-point out sa atin. Na ang gusto ni Paul, ano sabi dito niya sa verse 10? Ephesians chapter 5 verse 10, sabi niya rito, try to learn what pleases the Lord. Kung aakyat po kayo doon sa verse 10, anong sabi ni Paul? Try to learn what pleases the Lord. Yun daw po yung dapat natin gawin. Hindi yung tao yung dapat na piniplease natin, kundi sino? Si Lord. Bakit? Kasi bahal siguro dahil yan sa trabaho mo, yan ay pansamantala lang. Makisama ka man sa kanila, pero later on, ano mangyari? Pwedeng maghanap ka ng work, pero anong iniwan mong legacy sa kanila? Anong iniwan mong marka sa kanila? Di ba? So kaya dito po, mga kapatid, makita po natin dito, try to learn what pleases the Lord. So as a God's children, redeemed by the blood of Christ, we must live holy life. Pastor, ang hirap naman yun. Kailangan ba, every time na lang na kailangan ganito, ganyan. Kapatid, even ako, nagsasabi sa inyo, hindi po madali. Kung sa sarili, mahirap. But with the help of God, at kung lagi kang mananalangin sa Panginoon at lagi kang hihingi sa Diyos ng wisdom, how you live for this day, I do believe,
tutulungan tayo ng Panginoon. At ito yung gusto mangyari ni Apostle Paul sa atin. Kaya nga sabi niya, so be careful how you live. Don't live like ignorant people, but like wise people. Katulad daw ng isang matalinong tao. Okay? So anong kailangan, mga kapatid? We don't need to impress other people. Kasi marahil siguro yung mga taong na-impress sa'yo ngayon, later on, pagdating ng panahon, pag wala ka ng mano sa kanila, wala ka na. Kung yung magagandang sinasabi nila sa'yo, later on, magbabago yan, mag-iiba na. Ikaw na yun, siya na yung ano ngayon, siya na yung nagsasalita ng hindi maganda sa'yo behind your back. Di ba? Kasi ganun po ang tao eh. That is why, again and again, nire-remind po tayo ni Apostle Paul. So be careful how you live. Maging maingat po tayo. Kaya dito mga kapatid, sabi po dito, we must live holy lives, distinct and set apart. Set apart. Ibig sabihin, hindi po tayo nakikiayon doon sa takbo ng mundo. Kung alam nating masama, kung alam nating hindi dapat, huwag nating tularan. Di ba? Kaya nga sabi dito ni Paul, huwag tayong matakot na ilantad itong mga bagay nito. Bakit? Kasi once daw po na hindi mo sila nilantad o hinayaan mo lang yung bagay na yun, meaning to say that you are approval. You are approving kung anong ginagawa nila. Silent means approve. Parang ganon. Di ba? Halimbawa, nakita mo yung kapatid mo, may ginagawa ng hindi maganda, hinayaan mo lang siya, tuloy lang sa ginagawa niya, ibig sabihin, silent means you are approved kung ano yung ginagawa niya. That is why, mga kapatid, this morning, gusto po makita po natin, wisdom in relationship requires an ongoing application to the most ordinary aspect of our lives. Hello? Again, mga kapatid, ano po sabi dito? Wisdom in relationships requires an ongoing application on the most ordinary aspect of life. Dapat po, kahit yan ay ordinary life lang natin, every day of our life, pinapractice po natin, ina-apply po natin sa ating pong pamumuhay. Kaya nga dito makikita natin, mga kapatid, doon sa second half ng letter ni Paul dito sa Ephesians, di ba, from yung chapter 1 to chapter 3, makita natin doon, yun yung theological teaching ni Paul, and then yung kalahati po noon, yung chapter 4 to chapter 6, makita po natin doon po ini-emphasize po ni Paul that Paul want us to connect the gospel to the most routine aspect ng ating pong buhay. So ibig sabihin, yun daw pong ating pong buhay, dapat ikino-connect natin doon sa gospel, doon po sa salita ng Diyos. So anumang aspect ng buhay mo, anumang nature ng trabaho mo, kino-connect natin yung gospel doon sa ating pong pamumuhay. Hello? Di ba sabi ko nga last Sunday, di ba, hindi po yung ibang tao ang mag-determine kung anong klaseng tao tayo. It's your decision, it's your choice. Kung gagawin mo po ba yung salita ng Diyos. That is why dito po magkita po natin, paulit-ulit po na sinasabi ni Paul sa kanyang mga liham. Sabi niya po dito yung favorite word niya, yung walk. Meaning to say, we must walk or live according to God's word. That is why, ito po yung isang bagay na gusto ni Paul na gawin po natin. Amen. So, but how do we walk or how do we live wisely? Paano po ba natin gagawin tong bagay na ito? Pastor, paano po kami mamumuhay? Alam mo naman yung panahon namin ngayon. Pagdating sa trabaho, hindi po pwedeng hindi ka makikiayon kasi sasabihin sa iyo ng mga katrabaho mo, KJ ka. Sasabihin sa iyo ng mga katrabaho mo, ano ka, tawag dito, hindi ka na marunong makisama. Ma-out of place ka ngayon. Di ba?
So ngayon, paano po ba natin gagawin? Number 1, I have 3 points ngayong umaga. Gusto kong makita natin. Number 1, live with purpose. Again, what's the point number 1? Live with purpose. So dapat po ang buhay po natin, meron tayong purpose. Bakit po? Kasi kung wala kang purpose, ibig sabihin, wala kang plano, ibig sabihin, wala kang paghahanda na ginagawa. Kaya dito po makikita natin, the word living with purpose means intentionally align your daily action, common goals, and decisions. Ito daw po yung sinasabi po dito na live with purpose. Ibig sabihin, meron kang tinatawag na intentional, na gusto mo talagang gawin yung bagay na yon. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, pag nakagawa ka ng isang, ay, sorry, nabigla ako, hindi ko alam eh. Di ba? Kasi bakit? Kasi dito pa lang po, yung sinasabi po ni Paul na, so be careful how you live, meaning to say, we must be intentional sa lahat ng gagawin po natin. Hello? Are you with me, mga kapatid? So dito po makikita natin, mga kapatid, with your, sabi dito, intentionally align your daily action, goals, and decision with your core values, passions, and belief to create a life filled with meaning, direction, and fulfillment. So hindi ka lang dapat na, okay na ako sa buhay ko. Basta gigising ka na lang sa umaga, matapos yung buong araw, okay na sa'yo. Wala ka nang pakialam. Sabihin yun yung buhay na walang purpose. Walang plano, walang pag-iingat sa buhay niya. Bakit? Kasi nga po, para sa kanya, parang baliwala lang eh. Okay lang kasi meron naman akong kinakain. Okay lang kasi meron naman akong support. Meron naman akong pension. Parang ganon, di ba? So, ibig sabihin, makita po natin dito, mga kapatid, be discerning and careful in your daily conduct. Sabihin nga po natin, be discerning and careful in your daily conduct. So dapat po, pagising pa lang natin sa umaga, ano na yung mga bagay na pinaplano mo? Ano na yung mga bagay na gusto mong gawin? So dito, mga kapatid, malinaw po na sinasabi po ni Paul, sabi niya rito sa Ephesians chapter 5 verse 15, so be careful how you live. Don't live like ignorant people, but like wise people. Those who are wise walk like God. Amen? Those who are wise walk like God. Bakit po? We need to imitate the life of Jesus. The reason why kung bakit si Jesus, naparito siya, nagkatawang tao siya para ano? Makita po natin kung paano po siya namuhay. Na ibig sabihin, walang excuse, kasi Diyos siya eh. No. Naranasan din ng Panginoong Hesus na siya po ay i-tempt. Naranasan din ng Panginoong Hesus na siya po ay masaktan. Pero dito po makita po natin, Paul want us to imitate the life of Jesus. You know the reason why kung bakit sabi nga ni Paul, imitate me as I imitate Christ. So hindi po sinasabi po doon ni Paul na, oy, gayahan niyo ako ha. Sinasabi niyo doon, tularan niyo yung ginagawa ko na kung paano ko ini-imitate si Jesus sa buhay ko. Hello? Yun yung isang bagay na gustong iparating sa atin ni Paul sa mga bagay nito. That is why, sabi niya po dito sa Ephesians chapter 5, beginning verse 1 to 2. Anong sabi niya dito? Sabi niya, Ephesians chapter 5, 1 and 2, since you are God's dear children, you must try to be what? Ano sabi? Like Him. Hindi po sinabi dito na, ayan, si pastor, gusto kong tularan yan kasi ganito, ganyan. Kasi once na tumingin tayo sa tao, mga kapatid,
may tendency tayong mag-fall eh. May tendency tayong bumagsak. May kilala ba kayo na nag-invite sa inyo sa church? Pagdating nung nag-invite sa'yo, dahil yung nag-invite sa'yo nakatingin sa tao, siya wala na pero ikaw nandito ka pa rin, nagpapatuloy. Di ba? That is why, ano po sabi dito? Since you are God's dear children, you must try to be like Him. Your life must be controlled by what? By love. So dapat daw po ang nagkokontrol sa iyo ay ang pag-ibig ng Diyos. Just as Christ loved us and gave His life for us as a sweet-smelling offering and sacrifice that pleases God. So ito yung bagay na dapat nating gawin, mga kapatid. So live with purpose. So paano magkakaroon ng purpose ang buhay mo? So we need to, what? We need to imitate Jesus in our life. So sabi nito, you must try to be like Him. Hindi ibig sabihin na, ano na ako, Diyos na ako ngayon. Kasi ganito, ganyan. No, hindi po. Kundi gusto mo lang lakaran, gusto ng Panginoon lalakaran natin yung kanyang katwiran upang sa gayon, maging totoo sa ating puso yung pag-ibig na ipinapadama natin sa ating pong kapwa. That is why wisdom in relationships. Bakit po? Kasi madaling sabihin sa isang tao na mahal mo siya, pero mahirap ipakita. Mahirap gawin sa isang tao na mahal mo siya. Di ba? Kaya dito po makikita natin, sinasabi po ni Paul, your life must be controlled by love. Just as Christ loved us, ibig sabihin, yung love na yon hindi po yung katulad ng pagmamahal ng nakikita natin na makamundong pag-ibig. Di ba? Hindi yung sasabihin na, sige nga, kung mahal mo ako, bilhin mo ako nito, bigyan mo ako nito. Hindi ganon. Kundi, yung pag-ibig ng Panginoong Hesus, that you are willing to sacrifice, katulad po ng ginawa ng ating pong Panginoong Hesus. So, meaning to say, makita natin dito mga kapatid, the clarity of the gospel requires that they live a unique and holy life. Ito po yung requirements. Ito po yung clarity para po maging malinaw na totoo yung iyong pananampalataya, para maging malinaw na totoo yung Diyos na yung pinaglilingkuran, dapat po nakikita po sa atin yung unique holy life. Hello? Amen? So ano ibig sabihin? The reputation of the gospel is bound up with our public behaviors. Diyan po nakasalala yan. Kaya nga po, mag-ingat po tayo. Bakit po? Kasi yung mga tao pong nakapaligid po sa atin, tinitignan po nila kung paano po tayo nabubuhay everyday. Kung paano tayo nagre-response sa ating pong buhay. Why? Kasi nga po, tayo ang binabasa nila. Hindi man sila nagbabasa ng Bible, pero binabasa nila yung buhay natin. Kung totoo ba yung gospel na meron tayo? Kung naipamumuhay ba natin yung salita ng Diyos na sinasabi natin na yon? The question is, why is our manner of life important to God's people? Bakit nga po ba mahalaga? Di ba? Ano sabi? Makikita ang bunga, ang isang puno sa pamagitan ng bunga. So, madaling mag-pretend. Pero makikita po yan sa ating pong bunga. And why must we live separate and holy lives? Bakit kailangan nating wag makiayon sa takbo ng mundong ito? Because the Holy Church highlights the power of the gospel, while a dirty church confuses the power of the gospel. Nagkakaroon po kasi ng confusion sa tao. Di ba, kaya nga minsan, di ba, madalas yung issue, akala ko ba pastor yan? Bakit ganyan ang ano? Akala ko ba Christian yan? Bakit ganon? Di ba, nagkakaroon po ng confusion yung tao. Kaya ngayon minsan, ang hirap na ngayon na mangaral ka ng salita ng Diyos, lalo na ngayon sa bus. Like for example, sumakay ka ng bus,
nakasakay kang ganyan, maayos yung intention mo, maganda naman yung hangarin mo, pero pagdating doon, nangangaral ka na, sabi, pera lang naman ang habol nyo. Gusto lang niyan makalibre sa bayad sa sasakyan, kaya ano, di ba? Naranasan nyo ba yon? One time, nung nakasakay kami sa jeep, sabi ko, wag po kayo mag-alala, bayad na po ako. Kasi minsan akala nila, gusto mo lang mag-benefits dun sa ginagawa mo. Pero hindi nila alam, sila yung magbe-benefits dun sa ginagawa mo. Di ba? Kasi nga po mga kapatid, maraming mga tao naku-confuse. Bakit? Kasi may nagpapakilalang may nagpapakilalang Kristiyano daw. Pero ang layo naman ng pamumuhay doon sa sinasabi niyang pagiging Kristiyano niya. May nagsasabi naman na hindi siya Kristiyano, pero makita mo yung buhay. Maayos naman. Kaya naku-confuse, sino ba talaga? Ano ba talaga? That is why, mga kapatid, in-urge ni Paul na ipamuhay natin yung salita ng Diyos na tinanggap natin buhat sa Panginoon. Kaya nga dito makita natin, kung si Paul, nangangaral siya dito sa Ephesians, at nire-reach po nila yung kanilang mga neighbors ng gospel ng ating pong Panginoong Hesus. And if their moral, distinct lives were essential from them to be effective witness, do you think madadala ba nila yon? Katulad na lang ni Paul, do you think ma-encourage na kaya itong mga tao na to? The reason why, kung bakit holiness is a vital part of the church's Great Commission work. Hello? Great Commission. Na dapat po nating dapat po nating ginagawa. So ano po mahalaga doon? Yung holiness. Na kahit anong galing ng isang tao, napansin nyo, meron po tayong mga international preacher, ang gagaling nila. Nung nag-downfall sila, ano nangyari? Naapektuhan yung church. That is why tayo po as Christians, dapat po tayong tumingin sa Panginoon, hindi po tayo titingin sa tao. Di ba? Kasi pag tumingin tayo sa tao, automatic, marami na tayong disappointment eh. Marami na tayong mga nakikita na, ayoko na mag-church dyan. Kasi ganito, ganyan. Di ba? You know, that's why, ang sabi po ni Paul dito, binigyan din po dito ni Paul yung Colossians chapter 4, verse 5 to 6. Ano po ang sabi dito ni Paul? Sabi ni Paul sa Colossians chapter 4, verse 5 to 6, sabi niya rito, be wise in the way you act towards those who are not believers. Okay, tingnan nyo mabuti pakinggan nyo mabuti. Sabi dito ni Paul, ayun, Alpha and Omega. Sabi dito ni Paul, be wise in the way you act toward those who are not believers, making good use of every opportunity you have. Your speech should always be pleasant and interesting, and you should know how to give the right answer to everyone. Nakita niyo po? Be wise in the way you act toward those who are not believers. Bakit po? Kasi nga po, tinitignan nila tayo eh. Kung yun doon nga sa kapwa natin mananampalataya, may nasasabi pa sa atin eh. May napupuna pa sila sa atin eh. How much more pa kaya yung hindi mananampalataya? Hello? Mga kapatid, di ba po? Kung yung mismong kapwa natin mananampalataya, believers na. Kaya dito po makikita natin, be wise in the way you act towards unbelievers. So ano kailangan natin gawin? In Proverbs chapter 15:21, ano po ang sabi diyan? Ito medyo ano yung words niya dito eh. Pero ano sabi dun sa Proverbs 15:21? Stupid people are happy with their foolishness, but the wise will do what is right. Hello? Gawin po natin kung ano yung tama. Kung ano yung nararapat sa Panginoon. So ano kailangan natin? We must live with purpose.
Kasi kung wala kang purpose sa buhay mo, eto ka, sabi niya, no, stupid people are happy with their foolishness. Masaya ka na sa ginagawa mo. Okay na sa iyang ginagawa mo. But this point, mga kapatid, kinakailangan po natin maging wise at gawin po natin yung tama. Amen? And that's the point number 1. Number 2, gusto po makita natin. Number 2, dahil nga po, meron tayong tinatawag na live with purpose. And number 2, ano sabi dyan? Use our time wisely. Yun ang mga kapatid, lahat po tayo ay pare-parehas merong tinatawag na 24 hours a day. Lahat po tayo. So wala po tayong excuse o wala po tayong dahilan na, kasi busy ako, ganito, ganyan. Di ba? Pare-parehas lang naman tayo merong 24 hours a day. Ang point dito is, what is your priority? Di ba? Kung sa pag-attend sa church, nahihirapan ka, nagkakaroon ka ng problema sa schedule mo pagdating sa church, ang question is, what is your priority? Ano yung priority mo sa buhay? Kasi dito po, kung ano yung pina-priority mo, kung ano yung binibigyan mo ng halaga, doon makikita kung saan ka patungo eh. Hello? Di ba makikita po yan dyan? That's why, the point number 2, use our time wisely. Sabi doon sa Ephesians chapter 5 verse 16, make good use of every opportunity you have. So gamitin daw po natin ng maayos yung bawat opportunity na meron po tayo. Huwag po nating sayangan yung pagkakataon. Bakit po? Because these are evil days. So, alam niyo po mga kapatid, mahirap po na once na ang isang opportunity dumating sa atin at pinalagpas natin, hindi na po yun, hindi na natin magagrab yun. Bakit? Kasi pinabayaan mo na eh. Hinayaan mo na yung opportunity na yun. That is why, ang sabi po dito, make the most of every opportunity because life is short and time is difficult. Maikli lang ang buhay natin eh. Kahit gaano ka pa nabuhay sa mundong ito, tandaan mo kapatid, life is short. Maikli lang ang buhay. And time is difficult. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Ibig sabihin nito, ang sabi niya rito, yung evil days. Bakit po? Kasi nga po, sa mga nangyayari po ngayon, sa ating pong buhay o sa ating pong mundo, kaya may mga times, sa halip na makita natin yung priority natin, natatangay tayo ng mundo. That is why, use our time wisely. Tandaan po natin, sabi po dito mga kapatid, time is a limited resources. And as God's people, we must steward our time faithfully for the glory of God. Dapat po tayo maging good steward sa oras na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. So ano yung pina-priority mo sa buhay? Alam nyo mga kapatid, based sa study, 8 to 14 years old na bata, almost 7 hours ang Google nila na oras sa kanilang paggagadget. Take note 8 years old to 14 years old. 7 hours. Ano na lang isang oras na lang para ka na nag-opisina. So, ganun daw katindi ngayon ang panahon ngayon. So, ano ibig sabihin? Hindi natin namamalayan kung paano tayo ninanakawan ng kaaway doon sa ating oras na akala natin okay lang, mahaba pa naman ang oras, marami pang araw, marami pang panahon. Ay, pwede naman ako umattend next Sunday. Kahit di mo na ako maka-attend ngayon, may next Sunday pa naman. No? Yun tayo natadayo ng kaaway na akala natin dahil okay lang, mahaba pa ang oras, marami pa tayong time. Pero hindi natin alam, yung opportunity na dumadating sa ating buhay, hindi natin
Hindi tayo nagiging wise dun sa bagay na yon. Bakit po? Kasi mas nabibigyan natin ng importansya yung ibang bagay na alam naman natin na temporary kaysa dun sa eternal things na dapat nating bigyan ng time sa ating pong buhay. That is why sabi rito, as we live in wisdom, we must discern how we should make the best use of every day because once the day is gone, it's gone. Wala na. Hindi mo na mababalik yon. Ang tawag na doon ay yesterday. Di ba? Yun ang tawag na doon ay yesterday. Hindi na siya today. Di ba? So dito po makikita natin mga kapatid, time wasted cannot be removed. O time wasted cannot be recovered. Hindi na natin po maibabalik. Alam niyo, para yung isang basong tubig. Yung isang basong tubig, once yan po ay natapon na, hindi mo na po yan mababalik. Marahil pwede mo pa rin lagyan ng tubig yung baso na yon, pero yung tubig na natapon, hindi mo na pwedeng ibalik. So, ibig sabihin, nasayang yung opportunity na yon. So, ganun din po sa buhay natin. We must use our time wisely, mga kapatid. Kaya nga sabi po dito, no, time is a precious resources and we should be wise to recognize the brevity of our days. In James chapter 4, verse 13 to 14, ano po ang sabi dito ni James? Look here, you who says, today or tomorrow, we are going to a certain town and will stay there a year. We will do business there and make a profit. How do you know what your life will be like tomorrow? Your life is like a morning fog. It's here a little while, then it's gone. Hello? Wala po tayong kasiguraduhan. Hindi po tayo sigurado sa buhay natin ngayon na hindi natin po pwedeng palampasin yung mga pagkakataon sa buhay natin. Like for example, nirelid ka na ng Lord na i-share mo yung gospel sa iyong mahal sa buhay. Pero sabi mo, ay, hindi pa ito yung time. Hindi pa ito yung time. Tayo minsan sinasabi natin, yung perfect timing ng Lord. Kailan ba yung perfect timing ng Lord na yan? Ginagawa natin excuse, sinasabi natin yung perfect timing ng Lord. Yun na yung perfect timing. Kaya nga sabi doon, di ba, in season and out of season, preach the word. So anong perfect timing ang hihintayin natin? Pag wala na yung opportunity na makapag-share tayo sa kanila, pagpatay na sila, saka mo sasabihin na sana nung buhay siya, napahaginan ko siya ng salita ng Diyos. You know, brothers and sisters, hindi na natin maibabalik pa yung mga araw at panahon na lumipas sa ating pong buhay. That is why, hindi natin pwedeng sabihin na bukas na lang o next Sunday na lang ako a-attend. Kasi marami akong labahin ngayon. You know, mga kapatid, yung labahin hindi naman nawawala yan. Andiyan lang yan eh. Dumadami lang, di ba? Pero ganun pa man, lagi ko ang sinasabi sa asawa ko, huwag mong alalahanin yan, kasi hindi ko naman aagawin sa iyan, ikaw pa rin naman ang gagawa niyan. Di ba? Kasi feeling niya, agawan ko siya dun sa ginagawa niya eh. Huwag ka mag-alala. Iwan mo muna yan, tara, halika, sumama ka sa akin, huwag ka mag-alala, ikaw pa rin ang gagawa niyan. Di ba? Yun yung magandang ano dun eh. Aray ko. So, dito mga kapatid, makita po natin, ano? Sabi dito, meron tayong mga plano sa buhay natin. Marahil ikaw, ito nga eh, siguro iniisip mo na, sabi nila, parating na raw ang Panginoon, malapit na daw dumating ang Panginoon. Bakit? Anong patunay mo? Kasi bumili ako ng sardinas kahapon, nakita ko yung expiration niya 2027 pa. O di, hindi pa magugunaw ang mundo kasi 27, mayroon, di ba? Ay sorry. Joke yun, joke. Hindi natawa, sorry. Ang hirap naman yung pasayahin. Ang hirap. Okay. Sige, back to ano na tayo. So,
Sabi dito, life is short no matter how many years we live. Don't be deceived into thinking that you have a lots of remaining time to live for Christ. Anong kailangan natin gawin? We must enjoy yung time natin sa ating family. Sabi dito, to enjoy your loved ones or to do what you know you should. Yung mga bagay na dapat mong ginagawa na, wag mo na pong pagbukas-bukasin pa. Wag mo na pong paghintayin. Lalong-lalo na po kung meron tayong sama ng loob, galit sa ating kapwa, wag na natin palipasin pa ng araw. Di ba sabi nga ni Paul, wag mong hayaan na lubugan ng araw yung sama ng loob mo. Hello? Di ba? Kasi, ano mangyayari? Yun yung, doon ang pinagmumula ng kasalanan. Di ba? So, ano kailangan natin gawin? Live for God today. Di ba? Live for God today. Then, no matter when your life ends, you have fulfilled God's plan for you. Importante, ginawa natin yung kalooban ng Panginoon. Don't waste the opportunity or act without understanding God's purpose. Kaya nga sabi po dito ni Moises, no? Sabi po ni Moises, dito po sa Psalms 90 verse 12, sabi po dito ni Moises, teach us how short our life is, so that we may become wise. Imaginin mo yan. Gaano ba katagal na buhay si Moises? Pero sabi niya rito, teach us to short our life is. Teach us how short our life is, so that we may become wise. Kaya nga ito pa yung sabi din ni Solomon. Kilala natin si Solomon, di ba? Sabi ni King Solomon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1, sabi niya rito, so remember your Creator while you are still young. Before those dismal days and years come when you will say, I don't enjoy life. You know mga kapatid, life without God produces a bitter, lonely, and hopeless life kapag tayo po ay tumanda na. The reason why dito po sinabi niya rito, I don't enjoy life. Bakit po? Kasi ang isang buhay na wala sa Diyos ay talagang masalimuot. Ang buhay na hiwalay sa Diyos ay miserable. Kaya nga dito mga kapatid, sabi niya, so remember your Creator while you are still young. Huwag mong idahilan na, ay hindi, bata pa naman ako eh. Pwede mo na ako mag-enjoy ngayon, saka na ako maglilingkod sa Panginoon, saka na ako magpapagamit sa Panginoon kapag ka medyo, may edad na ako. Eh paano kung kailan na nag-decide ka na, saka ka naman tinamaan ng sakit? Paano kung nag-decide ka na, saka ka naman nanghina? Paano kung nag-decide ka na, saka naman may mga bagay na nangyari sa'yo? Kaya nga sabi po dito ni King Solomon, so remember your Creator while you are still young. Bakit po? Kasi yung lakas natin, habang bata pa tayo, ipaghamit na natin sa Panginoon. Ibigay na natin sa Panginoon. Huwag natin sayangin yung ating pong buhay, yung pagkakataon na meron po tayo to serve God. A life centered on God is fulfilling. Mga kapatid, ako, in my own experience, masasabi ko yan. Bakit po? Kasi, yes, yung problema, bahagi na ng buhay natin yan eh. Pero the good thing is, kapag meron kang Panginoon sa buhay, na kahit anong problema yung nararanasan mo, alam mo, meron kang katuwang, merong tutulong sa'yo. Nandiyan ang Panginoon para gabayan ka, suportahan ka, bigyan ka ng karunungan doon sa mga bagay na pinagdadaanan mo. Kaya nga, nagiging easy ang buhay po natin. Di ba? So dito po makikita natin, once na tayo po, hindi natin binigay ang buhay natin sa Panginoong Hesus, doon yung sinasabi na hindi niya nai-enjoy ang buhay niya. Bakit po? Kasi nga po, dumarating sa time na kung kailan ikaw ay meron ng sakit, kung kailan ikaw ay meron ng nararamdaman, doon mo lang maisipang lumapit sa Diyos. At yun yung mga bagay na nagiging barrier, nagiging hadlang
para ma-enjoy natin yung buhay natin. Di ba? So, being young is exciting. Masarap po maging kabataan, lalong-lalo na po kahapon, nag-18 birthday na si Ate Hana. So, dalagang-dalaga na. Excited na siya sa pagiging dalaga niya. Di ba? Very exciting ang pagiging young. But the excitement of youth can become a barrier to closeness with God. Bakit po? Kasi nga po ito pong pagiging young na to, ito po yung nagiging excuse nila para ma-focus sila doon sa mga pleasure instead of eternal value. Kaya ano kailangan natin gawin? Habang bata pa po tayo, huwag nating sayangin ang pagkakataon. Don't waste on a evil or meaningless activities that become bad habit and make you a kalyos. Magkakaroon ka ng kalyo. Bakit? Kasi unti-unti titigas yung puso mo eh. Na hindi mo namamalayan, akala mo okay lang, pero unti-unti, lumalayo ka na pala sa Panginoon na akala mo, every Sunday nasa loob ka ng church, pero hindi mo alam yung puso mo, nagkakaroon na ng kalyos. Di ba? Tandaan po natin mga kapatid, our calendars and daily routines reveal whether we live in wisdom or foolishness. So ano kailangan natin gawin? We must use our time wisely. And last but not the least, gusto ko pong makita natin dito. Number 3, actively seek the will of the Lord. Hindi mo lang dapat isisik yung will ng Lord, but you are also actively seeking the will of God. Meaning to say, it's a call to live wisely by seeking God's purpose in your life. Hello? Amen po mga kapatid. That is why in Ephesians chapter 5 verse 17, ano po sabi dito? Don't be fooled then, but try to find out what the Lord wants you to do. Ano sabi dito? Find out. So meaning to say, actively seeking pumipiyok pa no? Seeking the will of God. Amen? Meaning to say, to align your life with His purpose. Hindi yung kalooban mo, hindi yung gusto mo. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, marami tayong pangarap, marami tayong gusto sa buhay natin. Pero dito po, we must align your life with His purpose. Para na sa gayon, hindi yung kalooban natin yung nangyayari o yung nagaganap sa buhay natin, but yung kalooban ng Diyos sa ating pong buhay. Ano ibig sabihin nito? Let your relationship reflects your faith. Kung sinasabi mo na ito yung pananampalataya mo sa Diyos, dapat nagre-reflect yan dun sa relasyon mo sa Panginoon. Hello? Amen po? Di ba? Merong mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, hindi sila nagsasabi ng kanilang, ano ba tawag dito? Ng kanilang, wala silang tag. Ano yun? Label. Pero nakikita mo sa ginagawa nila, sila. Tama ba yun? Yung example ko. So ano ibig sabihin? Let your relationship reflects your faith. Dapat po nakikita. Kasi minsan iba yung sinasabi sa ginagawa eh. Di ba? Wala na si Kuya Jam eh. Di ba? Iba yung sinasabi sa ginagawa. Mamaya usap tayo. Di ba? So iba yung sinasabi sa ginagawa. Kaya sabi dito, Ephesians chapter 5 verse 3 to 5. Ano sabi dito? Since you are God's people, take note of this mga kapatid, pakinggan niyo po. Since you are God's people, it is not right that any matters of sexual immorality or indecency or greed should even be mentioned among you. Hello? Naintindihan niyo po ba? So dapat daw po, since you are God's people, dapat daw po hindi na natin ito ginagawa itong mga bagay na ito. Ano sabi dito? Nor is it fitting for you to use language which is obscene, profane, or vulgar. Rather, you should give thanks to God. You may be sure that no one
who is immoral, indecent, or greedy, for the greedy is the form of idolatry, will ever receive and share in the kingdom of Christ and of God. Nakita niyo po? Malinaw po, di ba? So dito makita natin mga kapatid, we need to understand the will of God sa buhay po natin. Ano yung gusto ng Panginoon sa atin? Lumayo tayo sa kasalanan. Lumayo tayo sa masama. Tandaan ninyo mga kapatid, hindi po yung kasalanan ang lalayo sa atin. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, tukso, layuan mo ako. Hindi po. Tayo po ang lalayo sa tukso. Kaya nga, kahapon napag-uusapan namin yung tungkol sa sa mga babae, ganyan. Sabi ko, alam nyo, kahit saan kang lugar pumunta, may mga ganyan. Kasi may pag-uusapan namin kahapon, yung mga seaman, pagka seaman daw, ganito, ganyan. Sabi ko, hindi naman eh. Nasa tao pa rin yan. Kaya seaman ka, kaya ano ka, kaya... Ngayon, wala na pong pinipili ang kasalanan. Yung kahit nga pangit ngayon eh, manluloko na eh. Sorry. Ibig sabihin, nasa tao yan. Di ba, baby? So anong kailangan natin gawin, mga kapatid? We must to understand the will of God. Ano ba yung gusto ng Panginoon na gawin natin sa buhay natin? Ayaw ng Diyos na tayo ay manatili sa kasalanan. Ayaw ng Diyos na tayo ay mamuhay pa rin diyan sa tanang laman. So ano kailangan natin gawin? Alisin na natin yung mga bagay na yan sa ating pong buhay. Anong sabi sa Ephesians chapter 5 verse 10? Try to learn what pleases the Lord. Yun po yung dapat natin gawin. Ang i-please natin si Lord. Di ba? Divine wisdom lead to right relationship with God. So, ano ibig sabihin? Our goal in life is to please Him because of all that He has done sa buhay po natin. So, dapat daw po, lahat ng goal natin sa buhay, walang iba kundi ma-please natin si Lord. Hindi yung tao, hindi kung sino pa man, hindi yung, kasi bakit? Ito maganda. Once kasi na-please mo ang Lord, automatically kasunod po nun yung ng tao sa'yo, favor ng tao. Pero kapag inuna mong i-please yung mga tao, pag inuna mong i-please yung tao, wala. Dapat si Lord ang dapat nating unahing i-please sa ating pong buhay. 1 Thessalonians chapter 4 verse 3, ano po sabi dito? God's will is for you to be holy. Anong gusto ng Panginoon sa atin? Maging holy tayo, maging banal tayo. So, stay away from all sexual sin. Siguro nagtataka kayo, bakit sexual sin lang yung sinasabi diyan? And dami namang klase ng kasalanan. Di ba? Bakit yan lang? Alam mo, kapatid, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, marami mga tao na akala nila hindi sila nagkakasala pagdating sa bagay na to, pero nagagawa nila. Why? Katulad na lang po niyan. Alam mo sa sarili mo na meron ng asawa, pinifling mo pa. Di ba? Alam mo sa sarili mo na meron ng anak, sinagot mo pa. Alam mo yun, di ba parang very simple eh. So, ibig sabihin, sexual sin. Yun po ay isang bagay na kasalanan sa harapan ng Diyos. Nakakatawa nga si Shalom kagabi, pag uwi ng bahay, sinundo namin siya kila Ate Shea kagabi. Pag uwi namin ng bahay, nagtatanong siya, sabi niya sa akin, Papa, may tanong ako sa'yo. Sabi ko, bakit? Ano yun? Masama ba yung makikikabit? Nagulat ako, ganun yung tanong niya sa akin. Sabi ko, bakit mo naman natanong yan? Wala lang, nakita ko lang kasi may narinig ako sa sa classmate daw niya na ganung word na nakikikabit. Sabi ko, masama yung nakikikabit. Kasalanan yun sa Diyos. Okay, alam ko na, sabi niya ganyan. Sabi niya, pag kinabit mo pala yung bubong natin, makasalanan ka.
Sabi niya sa akin, gano'n. Kasi kakabit daw eh. Iba yun. Sabi ko, ibang usapan yung magkakabit ka, yung makikikabit ka. so anyway, yun nga, very lang yung anak ko, masiyahin siya kaya nakakatuwa lang kasama yung aming anak. So, ibig sabihin mga kapatid, iwasan po natin, layuan natin yung kasalanan dahil yan yung ayaw ng Diyos. Don't be fool. Instead, actively seek to understand and align your life with what the Lord wants you to do. Take note of this mga kapatid. In a world with many competing demands. Ang daming demands ng mundo ngayon. Ang daming gusto, kailangan para maging in ka, ganito, ganyan. Gawin mo to, ganyan, ganyan, ganyan. Ang daming demands ng mundong ito. Use wisdom to discern what is truly good and pleasing to the Lord in your interactions. Isipin muna nating mabuti. Bago po tayo makipag-interaction sa kanila, we must discern what is truly good and pleasing to the Lord, and make the most of opportunity to show Christ's love in our life. Last, na gusto kong bitawan sa inyo ngayong umagang ito. Sabi po dito, live with purpose. Prioritizing Christ and God's will, using your limited time wisely to overcome evil with good and demonstrate spiritual wisdom in a world that often act unwisely. Marahil siguro nakikita natin ngayon ang nangyayari sa ating pong kapaligiran. Marahil siguro kung titingnan natin parang pasama ng pasama ang mundo. Kikita natin ngayon, madaming mga nangyayari ng rape. Nakita na lang natin yung box na punta na sa Bicol. Ang daming mga pangyayari ngayon. Pero anong kailangan natin gawin mga kapatid? We must live with purpose and we must know our priority in our life. Ano ba yung priority natin? And let God's will na dapat po maghari sa ating pong buhay. Amen po? So, use your limited time wisely, mga kapatid. And at this point, ano man po yung ating pong mga sitwasyon, anumang relasyon meron ka sa mundong ito, anumang relasyon meron ka sa mga katrabaho mo, anumang relasyon meron ka sa paaralan, anumang relasyon meron ka sa mga kaibigan mo, right now, mga kapatid, isipin mong mabuti. Panginoon, tama po ba yung pakikipagkaibigan ko sa kanila, kung paano ko ipinapakita ikaw sa buhay ko? It's time for us to evaluate ourselves. Alam mo, ito yung maganda rito eh. Binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon para evaluate natin yung sarili natin. Kumusta ba yung ating pong pakikipagkaibigan sa ating pong mga kaibigan? Kumusta ba yung pakikitungo natin sa mga katrabaho natin? Naipapakita ba natin yung totoong gospel na meron tayo o baka naman nakikiayon tayo sa takbo ng mundong ito? Be wise in our relationships. Tandaan po natin mga kapatid, what is essential in our life. Yung mga bagay na nasa mundong ito is temporary lang yan. Ang dapat natin bigyan ng priority, yung mga bagay na eternal, na nais ng Diyos, na yun yung pagtuunan natin ng ating pong pansin. Let's bow our head, please. Hallelujah. Ama namin Diyos, ngayong umaga, nakita po namin, Panginoon, narinig po namin ang iyong mensahe. Sa pagkakataong ito, Lord, alam namin na higit mong kilala ang buhay ng bawat isa sa amin. Kung meron man kaming mga bagay na dapat naming pagsisihan, isuko sa iyo, kung meron man kaming mga nasabi, nagawa na hindi nakalulugod sa iyo, humihingi po kami ng tawad sa oras pong ito. Hayaan mo po, O Diyos, na maging maingat po kami sa aming pong pamumuhay, sapagkat ang panahon po namin ngayon, marami po mga tao ang nakatingin po sa mga pagkakamali na gagawin po namin. That is why, Lord, gusto po namin maging wise po yung aming pong relationship sa aming pong mga kaibigan, especially those people na hindi pa po mananampalataya. Na patuloy, Lord God, na makita ka sa buhay po namin,
maipakita ka namin sa kanila, mapatunayan namin na totoo yung aming pong tinanggap, mapatunayan namin na totoo yung aming pong Panginoon na tagapagligtas ng aming pong buhay. Panginoon, sa pagkakataong ito, kung may mga pagkakataon man sa buhay po namin na nadungisan po namin ang iyong pangalan dahil sa mga nasabi po namin, nagawa po namin, naipakita po namin sa aming pong kaibigan, katrabaho, kaklase, Panginoon, patawarin mo po kami, tulungan mo po kami na maipakita po sa kanila yung totoong pamumuhay ng isang Kristiyano. Na kung saan, Panginoon, makita po nila na ang buhay na meron pong banal na pagkatakot sa iyo ay iba sa pamumuhay ng takbo ng mundong ito. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na reminders mo po sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, dahil simula sa araw na ito, babaguhin na po namin yung mga bagay na ginagawa po namin. Tulungan mo kami, Panginoon, hindi po namin ito kaya. Mahirap po ito gawin, hindi po ito madali, pero alam po namin sa tulong mo, sa biyaya mo, magagawa po namin ito sapagkat ito po yung nais mo sa bawat isa sa amin. Na kami ay lumakad sa iyong katuwiran na may kabanalan at higit sa lahat, mabigay kami ng glory sa iyong dakilang pangalan. Ama, salamat po sa umagang ito. Binabalik namin sa iyong lahat ng papuri, ang pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga sa atin lahat. Tayo naman po ay dadako sa ating tithes and offering. Sabi dito sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buwang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibusin nyo ang masaganang pagpapala. Itong Malakay 3:10 ay ito ay utos sa atin ng Diyos, hindi lang ito ay pribilehiyo na tayo ay makapagbigay. Ito ay utos ng Diyos na dapat nating igalang. Sabi nga dito sa Matthew 5:18, honor with their lips but their heart is far from me. Bakit? Matagal na tayong mananampalataya, pero parang yung pagsunod natin sa Diyos, pinipili lang. Pinipili lang bakit? Kung ano lang yung gusto natin sundin eh. Utos ito ng Diyos, pero hindi naman talaga totally nasusunod. Diba? Maraming matatamaan, hindi natin kayang sundin. Pinipili lang kung anong gustong sundin. Pero ang sabi ng Diyos, sinahanap niya daw ang true worshiper. Ang totoong nagpupuri, ang nag-honor sa Diyos, sumusunod sa Diyos. Walang masama sa pagsunod sa Diyos. Ito ay may benefit sa atin lahat. Bakit? May pangako ang Diyos, bubuksan niya lahat ng pintuan ng langit, durungawan ng langit upang ibuhos sa atin ang mga pagpapala. Sige po, tayo po ay bigay na natin ating ikapo sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, tunay nga po na kami ay nagpapasalamat sa umagang ito. Tunay nga po, Panginoon, na ang mga ikapo, Panginoon, ito ay patuloy na pagpalain mo, Panginoon, ang bawat nagbigay, ang maginamit mong kamay, trabaho, hanap buhay, upang, Panginoon, matuto kami maging tapat sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Ang buhay ng bawat isa ay ginamit upang makatulong sa gawaing ito. Mga pagpapalang ito, Panginoon, ay binabalik namin sa iyo ng pinakamataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. So, announcement lang po, mga kapatid. Pastor Judith, nagsabi po siya na ang ating pong SOL ay magre-resume na lang po ng February. So,
mayroon po siya siguro mga ibang activities. So mag-resume po tayo ng February po yung ating SOL. So ayan. So Ladies Fellowship, may meeting po kayo after this. And then yung ating pong youth, may meeting din ba kayo ngayon? Shooting, oh. Meron po tayong tinatawag na Youth Interfellowship this coming February 15. Yan po ay gaganapin dito po sa church. Yan po ay sa ganap na 3:00 ng hapon. Sunday po yan. So after ng service, lahat po ng district po natin pupunta rito. Ang Gentry, GMA, Santa Rosa, pupunta po sila dito para magkaroon po tayo ng ating pong Youth Interfellowship. Yan po ay pinamagatang pong, ano yung tema natin? Identity, Courtship, and Covenant. Ayan po. So yung ating pong Youth Interfellowship this coming February 15. And then, yung ating pong, tawag dito, yung ating pong Sport Fest, ngayon pa lamang po ay dapat na po nating ding paghandaan. No? Diyan po ay magaganap sa June, pero bumubuo na po tayo kayo din ng team, no? Para sa ating sa last Sunday po, meron po tayong practice ng basketball. Ka-tune up po natin ang dalawang church dito sa Georgetown na kaibigan natin. So, sa Sunday po. Hindi, sa last Sunday. Last Sunday na ba sa Sunday? O, yun. Kaso lang tayo ang host. Ang gusto nila mangyari dito sa Mary Homes ang laro. So, magpaano na lang tayo, pabukla na tayo dyan. Mga 6 to 8, ganyan. Para So, ayun po. So, sama-sama po tayo, supportahan po natin ang bawat gawain po ng ating pong iglesia para sa gayon ay sama-sama po tayong lumago sa ating pong Panginoong Yesus. Ayan po, any announcement? Wala na po. So, kung wala na, sige po, tayo pong lahat ay magsitayo.